batis, metmea, kada kanto may mga water source, may mga falls. Ganda ng ilog dito kahit na crowded ang mga tao. I mean kahit na crowded yung may mga kabahayan, na-maintain nila yung ano, yung ilog dito, napakalinis. Okay, ano. Pakita ko sa inyo yung ilog mga tol. Yan puro kabahayan na rito kasi parang pinaka-sentro. Pero tignan nyo naman yung tubig, saan nakita ng ganyan. Diba? Pwede ka pang maligo. Parang Photo Mines at saka Mayhay, ganyan kalinaw. Pero isipin mo, tignan mo naman, daming bahay, diba? Nandito na tayo sa Bontoc Mountain Province. Lakas ng tubig, ayan. Pero wala kami kita naliligo, sawang-sawa na sila maligo Ayan mga tol, nandito na tayo sa Mount Kalawit. Yan, jump up packet dyan mga tol. Sa mga fellow mountaineers, yan. Ito na tayo ngayon sa Bontoc. Okay. Chico River pala to mga tol. Kita nyo dito, ayan ganda pa rin talaga ng view. So ito yung pinaka-sentro. Meron ditong ayan, dito malaki nga talagang ano tong Bontoc kasi ayan, may Honda, no? Doon pa tayo pupunta sa may mga maraming ano doon mga building. So ito yung town proper ng Bontoc. Yung mga hotel, maraming mga transient, and medyo hindi ganun kalamig, no? Malamig siya pero hindi siya katulad nung sa Banawe. Talagang yung ulap talagang talagang ka-level mo lang talagang nasa baba. I mean kumbaga nasa taas kayo. Talagang halos magyakapan kayo ng ulap. Dito medyo banayad lang tol. Nakikita yung mga tao may mga naka-shorts, pero doon sa Banawe talagang halos lahat bonnet, naka-jacket. Isipin mo, ito sentro na ng pero talaga naman napoprotektahan talaga yung ilog kulay green halos. Kumbaga malinis talaga. Pero sa kabila ng mga kabahayan, mga establishment, na-maintain nila na malinis, walang basura tingnan nyo, ang linaw, di ba? Talagang pwede kang maligo. Buti na ayos talaga na handle ng government ng Bontoc kung saan ba lalabas yung mga drainage nila. I think talaga naman hindi naman dito yung galing sa mga kabahayan yung dumi. Parang hiwalay. Pero hindi ko alam. Makikita mo wala siyang basura Kasi kung dyan naman siguro ilalabas yan, marumi na. Ayun Ayan ganda ng view Ito yung poblasyon pinakasentro ng Bontoc May mga may mga university na rin dito, may school na mga ganda, sentro. Para siyang maliit na Baguio. Yan. Compare sa Banawe, mas maraming tao dito. Kompleto, may mga gasolinahan, maraming gasolinahan dito Halos tabi-tabi at yan. Maganda yung mga structure. Yung may mga fine dining, may mga restaurant talaga kompleto, pan tourist spot. May mga ukay-ukay, dami. Ayun yung mga famous sa kanila, yung tapa, yung mga nakasabit yan. Kilala dyan ng mga Cordillera. Minsan titikman natin yan mga tol yung problema, syempre, pero okay lang naman tikim. Hindi kasi talaga tayo nakakain ng karne. Hanggang gulay isda tayo mga tol. Mga kaweldo, ito pala yung Bontoc Municipal Capital, pinaka munisipyo nila. Yan, ayos, ganda. May temang talaga, yung native talaga nila. On the way na tayo muna papunta na sa Sagada And then babalikan natin to siguro maghahanap muna ako ng maayos na titirhan natin. Okay. Pansamantala. Shoutout kay paring Reynan na umaalalay din na kung saan ako pwedeng pumunta. Shoutout sa'yo Utol kasi taga dito siya. At sa ating mga mahal na supporters katulad ni
ni Telaila, maraming salamat. At doon sa iba pa na ayaw magpabanggit, pero maraming salamat at sa patuloy sa paniniwala sa atin. Nandiyan kayo. Gulat ako mga tol, tignan mo, meron po yung maliit dito. Yan. Ang cute. Ang liit ng kuweba mga tol. Kumbaga dito pagka bumiyahe ka dito sa Cordillera, walang walang katapusang mga kabundukan ng binabaybay mo eh. Taas baba. Pero ang tatak nito ni paring Max, talagang kinakaya niya talaga lahat ng terrain. Talagang paahon, palusong, lahat na kinaya niya. Welcome to Sagada Province. Sagada na tayo mga tol. Okay. So pataas na naman. Binabantayan mo yung araw na Sagada. Nakalaki mo. Sige, diyan ka na. Nandito na tayo sa Sagada mga tol. Okay, medyo ito, puro pine tree. Galing. Sarap pag-explore dito. Tingnan natin kung anong magagawa natin, kung makapag-explore pa tayo ng ghost. No, joke. Maganda kasi kapag yung mag-ghost hunting ka ng sementeryo, is gusto kong masubukan yung yung pagka yung mga nandito sa Bontok. Pero sa totoo lang mga tol, ito trivia. Nagulat ako nung naki-wifi muna tayo doon sa isang restaurant. Yung pinuwestuhan ko nicho. Kaya pala walang sementeryo gaano. So tingin ko kasi yung mga mahal nila sa buhay, doon lang din nililibing sa bakuran. Ang paniwala daw kasi nila tawag dito, para kasama pa rin daw nila yung mga mahal nila sa buhay. Ito tayo sa sa town proper. Ganda. Saka maganda yung weather. Sagada Viving. Oh, may fire station yung Sagada. Puro mga homestay Ibig sabihin marami talaga nagbabakasyon dito, no? Welcome to Sagada Town Proper. Town Proper. So parang parang teachers camp pagdating nito mga kawild, kung nakikita nyo. Pero hospital pala to. Mga sorry, yung mga parang terminal. Ito, kitang ito. Terminal papuntang Baguio. What's up? It's me, Bram Dakal TV again. At yan, dumating tayo kahapon pa, Pero syempre, nagpahinga muna tayo. Natulog at yan, nandito yung ating utensils at saka yung mga hospa yung gripo. And then dito ako natulog, So, ang plano ko kasi magtayo ng tent, Kaso syempre delikado baka mamaya hindi tayo magising dahil sobrang nag-freeze na yung katawan natin sa sobrang lamig. So kaya dito muna tayo, So ayan, tabangan nyo at mamaya pupunta tayo sa sa Sagada. Explore natin yun mamaya. See you.
Fresca tuna ang paborito ng tropa. Kung mapapansin nyo dito mga brother, para siyang Baguio na rin pala eh. Hindi na siya yung katulad dati nung yung parang wala pang masyadong commercial. Pero ito, kung mapapansin nyo mga tol, kabilat kanan yung mga inn, yung mga lodging, mga transient and restaurant. Ano na siya talaga? Sabihin na natin tourist pa talaga. Matagal ng tourist pa. Parang Baguio na ito. Moderno na rin yung mga ibang mga native dito, yung mga katutubo, mga modern na rin, mga nakasuot na marunong na rin talaga sa cellphone, ito mga edad. Hindi rin talaga pala basta pwede tayong pumunta dun sa site. Kailangan magpa-register muna tayo dito sa sa Sagada Municipal Tourism. Parang magbibigay sa kanila respeto at saka knowledge na nandito tayo sa kanila. Hello sir, good afternoon. Hello po. Okay. Rice terraces ng Sagada mga tol. Transforming the world. The first centenary Episcopal church in the Philippines. Bali ito ang mga kawag yung kauna-unahan nilang simbahan dito sa Sagada. Anglican Church. Yan, may guide tayo. Ang pangalan niya po ay si Sir David yan. Yan ang guide natin yan. At papunta tayo ngayon doon sa Hanging Coffin. Kawasan pa kami public na po yung Sagada. Kung ito po ay public, wala pong binabayaran kapag magpapalibing. So this was introduced in 1900s by the American missionaries. Then sila din nag-introduce sa amin kung paano maglibing ng ganito. Kasi yung unang libingan namin noon is sa mga hanging coffins, sa mga bato-bato, nihahang or sa loob ng butas ng bato. Pero yung unang pinaka-cemetery namin noon is yung sa entrance ng burial cave, sa Lumiang Burial Cave. So yun. So ito na yung na-introduce hanggang sa ngayon ginagamit namin itong cemetery. Which is kapag undas naman is yung ginagamit namin dito is kahoy instead of candle. Yung pari namin dito pwedeng makipag-asawa. Yung pari nila pwede mag-asawa. Okay. At saka yung dito mga kawal, tignan nyo, sabi ni Sir David, ang sabi niya kasi bukas, yung ibang mga nicho na bukas pa is buhay pa yung may-ari. Kumbaga parang asawa ng nakalibing. Pero yun nga, sabi ni Sir David, hanggat maaari, huwag mo nang gamitin hanggang sa ngayon. Oh, okay. Pwede mag-picture. Sa lahat ng na-explore ni Bram Baka na sementeryo, ito yung pinakamalalamig. At yun din, alas wala na rin pinagkaiba ang libingan ng mga kapatid nating taga Sagada. Veterans Tomb. For those who sacrifice their lives in service that people may live in peace, this site is dedicated to you. In memoriam, Victor M. Lardizabal. Kung makapansin nyo, hinihingal tayo. Ganun talaga pagka high altitude. Ito, I think ito na yung pinaka-cemetery nila na pinakamataas. May nagagawa kasing daanan dito sa baba. Kaso ka lang hindi pa tapos. For 2 years, ma-open na itong isang site. Mas marami kang makikita na parang isang adventure din. Okay, isang part na
ito yung modern nilang sementeryo, no, active. And then dito daw, nung panahon din, ito yung talagang sementeryo nila. Ito, lahat ng mga patay na nilibing dito, kaso wala pang access ngayon, no, kasi gagawin pala ng daan. Lahat ay nakasiksik sa sa limestone, sa mga malilit na kuweba. Hindi nauulanan. Galing. So ngayon, papunta tayo ngayon ng Hanging Coffin na, yung mismong yan, tignan nyo. Nung araw, sabi ni Sir David, hindi raw alam ng mga native, ng mga taga-Sagada, kung paano maglibing noon. Kaya sinisiksik lang ang katawan dyan. Okay? Hinahang. So, dito yung tinatawag nilang Echo Valley. Kapag sisigaw ka, mag-e-echo. Pero bawal na sa ngayon kasi sacred area sa baba. Then, kapag may maililibing sa baba, doon naman sisigaw yung mga kababaihan na maiiwan dito. So, yung mga kababaihan na maiiwan dito, sila yung sisigaw ng may ibababa. Parang magpapaalam sila sa ibang patay sa baba na itong taong to ay marami siyang mga anak, marami siyang mga ipinakasal na mga anak niya din, marami siyang apo. Then dapat yung matanda is dapat namatay siya in natural death in old age. O, bali, nandito tayo. May mga Italian din sa baba. Ewan kung bababa sila. And ito na yung hanging coffin. Pero matatanong siya, pero dito sa maliit eh. Hindi hindi natin siya makita. Bangin talaga doon, no. Yan, ganda ng rock formation, no. Limestone to. May mga kabaong din dito. Ito, tinuro sa atin. Ito. Ayan, okay. Ayan mga tol. Pasensya na po. Bumisita lang po ako. Kung may kita nyo, ayan Ayan may mga bungo pa. Pero ito, inulit ko mga magbibigay respeto tayo sa kanila kasi kung tutusin, nananahimik na yung mga nakahimlay dito pero parang nagagambala pa dahil nga naging turismo, sentro ng turismo. Pero yun na nga, paggalang na lang din kasi pumunta tayo sa kanilang teritoryo. Pagpunta dito, hanggat maaari, iwasan na lang natin yung sumigaw o magingay. Kasi yung mga nandito, mga sinaunang mga native na Sagada, talaga naman kumbaga sagrado sa kanila yung ito, yung mga sinaunang mga marangal na tao. Yan. Totoo yung sinabi nila na hindi nababasa yung mga bangkay dito. Yung nasa una namin mga Italian. Isipin mo gaano kalalakas mga katawan ng mga katutubo. Yung patay dadalhin dito. Hindi pa daanan, hindi pa ganito. Mga lupa. Dadalhin dito yung patay. Lalakas ng katawan, no? Last. Sagada is famous for its hanging coffins. This is a traditional way of burying people that's still utilized. The elderly carve their own coffins out of hollowed logs, and the coffins are brought to a cave for burial. The Sagada people have been practicing such burials for over 2,000 years. However, not everyone is qualified to be buried this way. Among other things, one had to have been married and had grandchildren. Yan, paano ba yan? Sa Facebook, YouTube, or internet lang natin nakikita talaga yung una, no? Ngayon, nandito na tayo malapitan. Paniwala nila, pag undas, hindi sila nagsisindi ng kandila. At paniwala na pag undas, sila naman ang pumupunta sa sa mga mahal na sa buhay. Sila yung dumadalaw. Yung rock formation, tingnan nyo, nakaka-amaze, diba? Ayan. O mga kawild, nag-north loop lang tayo pero para tayo nag-ghost hunting pa rin, no? Kasi tingnan nyo, may bago pala nakalibing. Pero diba, nag-explore
Actually, hindi naman tayo explore yung hanging coffin. Yung mga hanging coffin na yun, dinaan kasi dadaan ka talaga dito. Pero parang nag-cemetery tour na rin tayo, no? Diba? Pinakamataas na isa sa pinakamataas na sementeryo. Sementeryo ng Sagada. Bagong libing. Ante, patik salamat ko. Pang 3 days ko na dito sa Sagada, no? At market day nila. Yan, napakapayak at simple lang ng mga tao dito. Ayan. So, nandito tayo sa museum, mga tol. At i-explain sa atin ng wow, ganda. Pakita ko lang sa inyo, mga tol. Okay lang po. Okay lang po, no? So, respeto na lang bawat kasi yung picture. At siyempre, para puntahan nyo na lang dito, 100 pesos dito malapit sa munisipyo, sa sentro to ng Sagada. Yan. 100 pesos lang at tulong na natin sa kanila, sa community ng Sagada. So, yan, hindi ko na binulag yung nandito. Puntahan nyo na lang. Please, thank you so much. Tsaka dito ko lang nalaman, mga brother, mga utol. Ang original na pangalan pala nito is Ganduyan. Tinawag na lang siyang Sagada nung around 1800s na, no? At yun. Bago pa pumunta yung mga Spaniard, Espanyol. Ito, community na pala to, Sagada. Bago pa na-discover ng Spanish nung around 1600s. Town ng Sagada, okay? Northwest. Gaano kaya to? Punta lang kayo dito, guys. Dito kayo pumunta sa ano. Ayan. Ganda ng mga nila, mga t-shirt nila, saka ayan, kompleto. Ay, sorry po. So, ayan. Pupromote ko na kayo. Yan, dito lang yan sa ano. Papakita ko, plus ko mamaya sa ano, kung ano yung pangalan na itong store. Alright. So guys, actually 4 days, no? 4 days ako dito sa ano, sa Sagada. Ayaw ko pa sanang iwan eh. Ang sarap pag-aralan ng kultura ng mga taga Sagada, no? Pero kailangan na natin ano, kasi talagang hindi natin nga kayang i-full documentary kasi dahil nagno-north look tayo, no? So may round 2 tayo dito sa Banawe, Sagada and Mountain Province, no? At abangan nyo na lang yan. At yan, on the way na ako ngayon. Papunta na ako ngayon ng ano, pabalik ng Bontoc Mountain Province, and then papunta na tayo, dadaan tayo sa Buscalan. Katulad na sinabi ko, dadaan na tayo ng Buscalan all the way papuntang Tugigaraw, Cagayan. Okay? Hindi na rin natin mabibisita si Apo Wangud. Siguro hiwalay na vlog na yun. Pagbalik natin dito, hopefully. Okay? Peace out. Ayan, ang lupit, brother, oh. Mga brother, ayan. Ganda. Ha? Yung kabilang bundok niyan, mga tol, ha? Ay, yung kabilang bundok na yun, yan, dinaanan ko. Ayan. Kung matatandaan nyo, dyan ako dumaan. Yan. Kasi, ayan, yung may kita nyo yung daanan na yan. Ngayon, medyo clear. Nakaraan, talagang sobrang lamig. Muulan, talagang, kasi yung ulap talagang hindi umano. Ngayon, may clearance ngayon, nakikita na natin. Ayan, o, doon ako galing. No? Doon ako galing. Sa kabilang yan, doon yung Banawe Rice Terraces. Akalaan mo ilang oras ko tinaravel yan, no? Talagang grabe yung daanan. Ito, part pa rin ng Sagada sa baba. Okay? May mga maliliit na rice terraces, pero ang pinaka main talagang rice terraces talaga yung Batad at saka yung Banawe. Yan, doon tayo galing. Yan ang mga technique. Oh. May mini Kabyang Tunnel of Mountain Province. Ayan. Oh, ayan oh. Nasa ilalim tayo ng bundok.
Oh, so guys, ito tawag dito, may kita nyo yung Kabuuan, Bontoc Mountain Province. Ito yung sentro, no? Yan, sentro ng Bontoc Mountain Province. Yan. Ito yung Chico River, no? Yan, dinedevelop din, pero kung isipin nyo nga yung katulad niya, nagtataka ako, napakalinis pa rin, no? Maski pa paano. Kahit na dumadaan siya sa maraming mga ano, kasi disiplinado yung mga tao dito, no? Yan. Okay? Pinakita ko lang sa inyo. Makapansin nyo, akala nyo daming tao doon sa may gawin na yun, no? Para palang panakot din sa mga ano, sa mga ibon na gustong kainin yung ano, para malaman nila na parang scarecrow ang dating, no? Para talagang akala may tao talaga ron. Papunta na to ng ano, mga tol, Buscalan. Okay? Kakalagpas lang natin ng Bontoc Mountain Province. At siguraduhin natin mag-enjoy tayo at medyo magandang panahon. Samahan nyo ako. Umangkas kayo sa aking biyahe. Biyahe ni Brown. Oh, katulad niyan mga tol, oh. Nandito tayo sa tirik na araw. Ilog yung tabi. At ito'y kalsada. Ayan, oh, tingnan nyo. Ayan, oh, magsasabong ka na lang. Kung gusto mo, maglaba ka dyan. Mayaman sila sa tubig dito mga tol. Parang Marlboro country, oh. Ibabaw. Ganda. Welcome to Barangay Tukukan. Okay? Oh, 10 Commandments. Malapit na naman ang mahal na araw mga kawail. Excited na naman ako. Excited na ba kayo? Yan ang pinakamasarap na biyahe. Although mainit, pero ito nga pala sabihin ko sa inyo mga brother, mga brother and sisters, mga kaalakbay, mga kawail. Pagka mahal na araw talagang mainit, sobrang mainit talaga, di ba? Ayan ang pinakamagandang puntahan dito. Ang Sagada, yan, Banawe, yan sa Ifugao, at saka dito sa Bontoc Mountain Province. Talagang kahit nasabi mong medyo tirik ang araw, malamig pa rin na simoy. Para ka nasa ibang bansa, lalo sa Banawe. Bahay kasi ng ulan daw yon. Yun ang sabi ng mga taga roon. Talagang iinit lang ng saglit, tapos mamaya uulan na naman. Kasi yung Banawe Rice Terraces mataas na rin talaga. Itong Bontoc Mountain Province, hindi siya ganun ka mataas siya, pero ikukumpara sa Banawe Rice Terraces, talagang solid doon. Talaga namang nagstay ako ng 3 days doon. Talagang sobrang lupit. Sa loob mismo ng transient na tinutuloyan ko, pumapasok yung mismo yung ulap. Madanga. Oh, kalula, oh. Kalula. Oh. Grabe. Mas talagang nakakatakot siya kumpara sa sa Banawe. Ayan, yung iba wala nang harang, nasira na. Talagang may kalalagyan ka dito mga tol. Sobrang pangin talaga. Nagla-landslide talaga daw dito. Madalas, katulad ng mga galing sa taas yan, Kutsa, matsempo ng kanyan. Mababa. Wow, ika na lang. Ang hirap dumikit dito kasi pagka nalaglag ka dito, katulad niyan, ayan, wala na, doon ka talaga, Check brake. So, yan. Medyo talagang nakaka-nervous, mga tol. Hindi ka bibiruin dito. Kung kakayanin ko pa na pumunta ng Tugigaraw habang may araw, yan ang gagawin natin mga tol. Yung mga dadaan dito ng mga first timer,
sure na yung preno ninyo is malakas ha. Talagang kailangan dapat may kasama kayo. Huwag kayong magsosulo. Matagal na akong nag-ride since 2003. No, tagal na nun. Hindi pa pinapanganak sa inyo. So medyo sabihin na natin na medyo may experience na tayo sa pag-drive. Pero ang masasabi ko lang sa inyo mga tol, wag natin na hayaan or maging kampante masyado kahit sabi natin experienceado tayo. Ang aksidente din natin alam kung kailan darating yan. Sobra sa isang minuto ang aksidente, no? Walang 10 segundo pagka nangyari ang aksidente, no? Hindi natin alam yun, napakabilis nun mga tol. Renu Rana Rana